Problema na naman po ang baha sa Hermosa, Bataan kasunod ng maghapong pag-ulang naranasan sa gitnang Luzon. At mula roon, nakatutok si Ian Cruz. Ian? Pia, dito sa kinaroroonan natin dito sa Barangay Kataning, kahit papaano nakita natin na medyo humuhupa na yung baha. Pero doon sa iba pang mga barangay dito sa Hermosa, lalo na doon sa Barangay Almacen, patuloy pa rin yung pagtaas ng tubig. Dahil ito nga, Pia, nakikita na naman natin at nararamdaman ang muling pag-ulan dito. Kaya yung mga residente sa ilang barangay dito, inaasahang walang tulugan para nga magbantay kontra baha. Ito ang sasalubong sa iyo pagdating sa bayan ng Hermosa, ang tumataas na baha sa Barangay Kataning. Mababa raw ang lugar kaya kapag umapaw ang mga daluyan ng tubig, dito ang diretso. Hindi makatuloy ang mga sasakyan kaya nagtiyagang maglakad ang marami. Tila patikim pa lamang iyon dahil mas mataas ang baha sa Barangay Daungan at papasok sa Barangay Almacen. Mahirap maglakad dito sa area na to dahil nga rumaragasa yung tubig. Ayon sa mga residente dito, kapag malakas ang ulan, lalo na doon sa mga kabundukan, bumababa dito yung tubig at yung tubig naman ay napupunta dito na dire-diretso doon sa dagat. Ilan sa mga residente, bago gumabi, kanya-kanya ng likas. Isa na sa kanila maglolong ito at iba pang magpapamilya. Kung may mga lumalabas, may mga bumabalik din sa lumulubog na barangay. Ayos pa naman po yan, sir, kasi kuha naman po namin yung dating ng tubig eh. Ano po? Yung paglaki niya, na-estimate naman namin kasi pag ganyan uminto naman din yung ulan, yung galing ulo, medyo bumababa rin yung tubig. Paglagpas na tao, lilipat kami sa kabilang bahay. Maghapong naging maulan sa Northern at Central Luzon ngayong araw. Ang mga pag-ulan naranasan natin mula kaninang umaga sa Dipakulaw, Aurora. Malakas din ang ulan sa bulubunduking area ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya at katabi nitong Pantabangan, Nueva Ecija. Sa bayan ng Pantabangan nga, laganap ang fog sa paligid dahil pumatak lang sa 23 degrees Celsius ang temperatura dahil sa mga pag-ulan. Sa Central Luzon Expressway, pabugso-bugso rin ng ulan sa pagitan ng Aliagan, Nueva Ecija at lalawigan ng Tarlac. Sa SCTEX, malakas din ang bugso ng ulan mula Concepcion, Tarlac, Porac, Pampanga at Dinalupihan, Bataan. Pia, laging nakakaranas ng pagbaha dito sa bayan ng Hermosa kapag malakas ang ulan. Hindi lang dito sa Bataan, kundi gayon din sa mga bulubunduking bahagi ng Zambales. Kaya naman ang panawagan talaga ng mga residente, sana daw ay magkaroon ng malakihan at pangmatagalan na flood control project para nga maibsan yung kanilang pagbabaha dito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat at ingat kayo, Ian Cruz. Number 1 contributor ng ocean plastic pollution sa mundo ang Pilipinas, base sa isang pag-aaral. Kaya naman, malaking tulong sa Manila Bay ang isang solar-powered sea vessel na automatic na kinukolekta ang basura sa madadaan ng tubig. Tara, let's change the game! Kada taon, nasa 6 na milyong tonelada ng basura ang tumatagas sa mga ilog at coastline sa buong mundo. Mula rito, umaabot sa 1.7 million tons ang nakakarating sa dagat. Ang epekto, malaking banta sa marine life at climate change. Not to mention, na literal na ring nakakain ng tao ang maliliit na particles ng plastic o microplastics. Para makatulong sa lumalalang plastic waste crisis, the Circular Explorer was born. All the way from Germany, dinala sa bansa ang solar-powered sea vessel para mangolekta ng basura sa Manila Bay. All aboard the Circular Explorer. It's 12 meters long and 8 meters wide. And it's also a one-of-a-kind sea vessel na kayang kumolekta ng mahigit 4 na toneladang basura kada araw. Tara, let's check it out. 100% solar-powered ang sea vessel at lahat din ng parte nito recyclable. It is technologically advanced. The entire roof can turn 360 degrees. Ooh. And the solar panels can tilt towards the sun. Itong conveyor belt, this is the main part of this whole operation. Ito yung heart ng Circular Explorer. So right now,
nakikita natin yung basura, napupunta doon sa V-shape, ginagather niya, papunta sa conveyor belt, papataas dito sa sorting table, paghihiwa-hiwalayin yung mga basura. So everything which is man-made or touched by mankind will be sorted out, and everything which is organic goes back into the water. Sa isang taon nilang pangungulekta, nasa 40,000 kilos na ng basura ang natatanggal ng grupo mula sa Manila Bay. But wait, there's more! Dahil nagsisilbi ring research vessel ang Circular Explorer. Meron itong advanced built-in sensors na kumukuha ng water samples. Na pinag-aaralan naman ng partner research team nila, ang UP Marine Science Institute. Dahil sa tulong ng datos, mas makakabuo ng effective na solution sa plastic waste. Ito yung short term, no? Makuha natin, maintindihan natin ano ba yung nakakarating sa dagat. Pero gusto din nating masimulan yung konsepto ng circular economy, kung saan ang ginagamit mo ay kung ano lang yung tama. Mga kapuso, a true game changer in solving the ocean waste crisis na sana masabayan ng ating conscious effort to do our part. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Bagsak sa audit ng COA ang mahigit 12 bilyong pisong bahagi ng 2023 DepEd budget. May mga silid-aralan ding hindi na ipatayo o na ipaayos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Taong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Sa audit report ng COA sa Department of Education taong 2023, sinabing merong kabuuang 12.3 billion pesos na hindi nakapasa sa audit at kailangang isettle ng DepEd. Base sa 2023 audit report, nagpalabas ang COA ng mga notice of suspension na nagkakahalaga ng mahigit 10 billion pesos. Mga notice of disallowance na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos at mga notice of charge na nagkakahalaga ng 7.38 million pesos. Ayon sa COA, ang notice of suspension ay mga transaksyon o account na mukhang iligal, hindi nararapat o irregular kung hindi ito maipapaliwanag ng husto. Nagpapalabas naman ng notice of disallowance ang COA kapag hindi nakapasa sa audit dahil illegal, irregular, magarbo at iba pa ang pinagkagastusan. Nabibigyan naman ng notice of charge ang isang ahensya kapag kulang ang revenue o receipt na kailangan matanggap ng ahensya dahil sa kakulangan ng appraisal, assessment o collection. Base sa COA report, karamihan ng mga hindi na-settle na notices noong 2023 ay sa DepEd regional offices. Batay sa 2023 audit report sa ahensya, 192 lang sa target na 6,379 classroom ang naitayo ng DepEd noong 2023. Sa 7,550 classroom naman na dapat i-repair noong nakaraang taon, 208 lang ang natapos. 2,135 ang kasalukuyang nire-repair, habang 5,207 ang hindi pa sinimulan. Hindi rin daw natapos ang 76 sa 98 na pasilidad ng Last Mile Schools Program para sa mga liblib na lugar kahit pa nabayaran na ang mobilization fees na mahigit 200 million pesos. Wala pang komento ang Office of the Vice President sa ngayon. Sa isang statement, sinabi naman ng DepEd na may printed copy sila ng report mula sa COA audit team. Bukas daw ang Consolidated Annual Audit Report dahil kailangan pang sumagot ng DepEd management sa pamamagitan ng Agency Action Plan and Status of Implementation. Nagsasagawa raw sila ng consultation at coordination sa mga regional offices para dito. Magsusubite raw sila ng tugon sa COA sa katapusan ng Oktubre. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nasa Pilipinas na ang World War II sa takbo ng kwento ng Pulang Araw, pero tila sumasabay pa ang gera sa pagkakaibigan na Adelina, Hiroshi, Teresita at Eduardo. Kabaliktaran naman off-cam dahil ang barda nagbabonding sa Thailand. Makichika kay Nelson Canlas. Sawadika Barda! Exploring the land of smiles, Thailand, sina Barbie Fortesa at David Licauco for work. And syempre, a little bit of leisure.
Ipinasilip ng dalawa ang ilang snaps mula sa kanilang trip, kabilang na ang mga food trip nila doon. Habang nasa Thailand, sabay-sabay na nagpalit ng kanilang profile photo sa social media sina Barbie, David, Sanya Lopez at Alden Richards, pati na si Dennis Trillo. Dahil sa mas tumitinding mga eksena sa family drama series na Pulang Araw. Sa latest episode ng podcast na Updated with Nelson Canlas, ikinwento ni na David at Barbie ang kanilang pagganap bilang Hiroshi at Adelina. It's complicated ang ginagampanan nilang roles, lalo na't panahon na ng gyera. So, yung conflict ang dami, di ba? Tapos, mahal niya, Filipina, tapos si Dennis, kalahi niya, pero hindi niya alam kung saan siya mag-decide. Hindi raw nahirapan si Barbie to get into her character. Dahil mahirap man ang ginagampanan, malinaw daw ang katauhan at nararamdaman niya ang karakter. Very obvious yung love ni Adelina and ni Hiroshi for each other. So, lamanan mo lang talaga yon ng restraint and yung pagiging forbidden kasi hindi talaga sila pwede. Yun, so parang yung ganon, yung gigil talaga eh. Hintayin kita. Ang pag-iibigan naman ni Eduardo played by Alden at Teresita na ginagampanan ni Sanya. Dapat ding abangan kung saan hahantong, lalo't matibay ang humahadlang. Pararayain ko ramang siya pagkatapos natin ikasar. Saan din patutungo ang pagkakaibigan ng apat, lalo't nagkalamat ito ng mamatay ang ina ni Hiroshi. Tatatag kaya sila o magkakawatak-watak dahil sa digmaan? Huwag palampasin ang umiinit na kwento ng Pulang Araw. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Ay, welcome back from your 2-day vacation. Ha? Tapos may baby ng dala? Ano ba yun, Drew? Drew, may ako nakadalig ng ganyan, ha? Number 5 na. Race to 5 pala. Ay, naku, pero last na talaga. Never say never. Delete yan. Congratulations. Congratulations, Ian. We are so happy for you. We're a growing family. Growing. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. At ako si Iya Arellano. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.